Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pong mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo ay muli tayong pinaalalahanan ni Jesus tungkol sa pagsunod sa Kanya. Siguro pwedeng tunog harsh, no, yung sinabi ni Jesus, sa likod ko Satanas, no, kay Pedro, sapagkat ayaw ni Pedro na si Jesus ay dumaan doon sa sinasabi niyang pagpapakasakit at magkamatay. No? Kung tutuusin, parang si Pedro pa yung nagmamagandang loob tapos ayaw na Jesus. Pero ang tunay dyan ay bagamat maganda ang pakay ni Pedro, pero ang pinamumukha sa kanya ni Jesus ay wag dapat siyang madala lamang sa ganong damdamin, kundi ang isipin niya ay ang pangkabuang plano o panukala ng Diyos. Kung tutuusin, ito po ay puno ng hiwaga, kasi kung tutuusin, kaya naman ng Diyos na tayo ay iligtas sa napakaraming paraan. Pati yung tinatawag na painless, no? Instant, matic, no? Pero ang mahiwaga dyan, bakit pinili ng Panginoon na tayo ay sagipin sa paraang siya mismo sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus, ang magdusa, mamatay at muling mabuhay. At siguro hindi naman sa nilulusaw ang misteryo, hindi natin pwede lusawin ang misteryo. Sa halip ay siguro isa sa mga maaari nating tingnan ay ito ay pag-aaral natin o pagkatuto natin sa pag-ibig, no? Ano ba ang pag-ibig? No? Napakagandang katanungan niya, laging nagpapabigay ng sigla, no? Ano ba ang saysay ng pag-ibig? Paano ba masasabing ikaw ay iniibig ng isang tao, no? O paano tayo makakapagsabing tayo ay tunay na umiibig kapag handa tayong magsakripisyo, kapag handa tayong magdusa at pakundangan sa ating iniibig. At yan ang ginawa ni Jesucristo para sa atin. Siya ay nagtuturo sa atin kung paano umibig, sapagkat siya ay ganun ang ginawa sa pagsunod sa kalooban ng Ama, na ang krus ay hindi dapat katakutan, kundi dapat ay yakapin, no? Sapagkat ito ang daan upang masunod natin ang kalooban ng Diyos, no? Ang pagsunod kay Jesus hindi ibig sabihin painless na lahat, no? Kundi kahit meron pa ding pait ang buhay, pero nandiyan yung tinatawag na yung pagkabawas ng pait, no? Sapagkat dyan yung nandyan yung presensya ng ating Panginoon, na siya man din ay dumanas ng dusa at pagkamatay, pakundangan sa atin. Sapagkat kahit anong pagpapakasakit, kapag mayroong pag-ibig, ito ay nagkakaroon ng hiwaga. Ito ay naging kahanga-hanga sa ating Diyos Ama. Ito po ang aral na maaari nating mapulot sa ating mabuting balita sa ngayon. Pagpalain tayo ng Diyos.